Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At tayo po ay nasa ika-5 araw ng ating pong pagnonobena. Ika-5 araw ng ating pong paglalakbay, kapiling ang si Maria at si Jose na sinasamahan natin hanggang sa makarating sila doon sa Belen kung saan ay isinilang si Jesus. Kala ko umuulan. Binuksan lang pala yung electric fan. Okay. So, review na tayo ulit. Review. Kasi, no, ang mahalaga sa bawat kwento, sa bawat araw ay meron tayong natututunan
dahil ang mga pangyayari noon ay nangyayari pa rin sa buhay natin. Pero ang dapat ay meron tayong natututunan. Okay, unang araw. Sino ang ipinakilala nung unang araw? Nakalimutan. Sino ang ipinakilala nung unang araw? Sino po? San Juan. Ano yung pagkakasabi tungkol kay San Juan? Ano ang kanyang sinasabi? Ha? Ate. Pasapin mo ko, ate. Sige, review na tayo. Diba sabi doon, Juan Bautista ang Nagpapahayag po. nagpapahayag tungkol sa Pagkatotoo po. katotohanan. Okay? Oh, masaya ka na, ate. Saya-saya na, ha? Di ba sabi doon, sabi ni Jesus, si San Juan Bautista, nagpatotoo tungkol sa kanya kahit hindi niya kailangan ang patotoo ng tao dahil si Kristo ay Diyos, si Kristo ay anak ng Diyos. Okay? Ikalawang araw. Brad. Ikalawang araw. Pinakilala yung pamilya ni... Lala ang ahing pinagmulan ni Kristo. May naalala ka bang pangalan? Si Akas po. Si Akas, no? Naging hari noong panahong iyon. Si Akas, na siya rin namang narinig natin sa unang pagbasa sa araw na ito. Okay? Ikatlong araw, matapos yung lahi na pinagmulan ni Kristo, ikatlong araw. Sino po? Ano po, si San Jose po. Si San Jose. Ano yung ini-emote ni San Jose ng ikatlong araw? Bali, siya po yung magiging father ni Jesus. Ano yung pinaka-i-emote ni San Jose? Bali, ano po siya kasi yung magiging si Maria po, di ba, nagdalang tao na wala pa silang city. So nalaman ni Jose na si Maria ay buntis na, hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila nagsisiping. Balak pa lang nilang magpakasal, pero yun nga po, binalak niya ng iwalayan si Maria dahil sa pangyayari. Ikaapat, kahapon lang yan. Ikaapat, sino ang ipinakilala kahapon? Si? Zacarias po, saka si Elizabeth. Ano daw ang nangyari sa kanilang dalawa? Hindi po magkaanak si Elizabeth, baog po, kaya po bumaba yung anghel kasi po nanalangin siya kay Jesus. Ang chismosa, ha? Sige. Sige po. Sa ikaapat na araw, pinakilala na sa atin ang kwento ni San Juan Bautista na siyang binanggit noong unang araw. Diba? So, magkakarugtong yan, no? Magkakaugnay ang kwento ng ating pong kaligtasan. At ngayong araw na ito, atin namang kikilalanin yung bang katunayan, di ba yung nangyari kay San Jose? Nalaman niya na buntis si Maria. So, parang nagdadamdam na siya dahil nga, paano nga mangyayari yun? So, ano ba? Niloko ba siya ni Maria? Ano ba? Lumandi ba si Maria? Hindi totoo ang lahat ng yun dahil nasaksihan natin ngayon, napakinggan natin kung paano nabuntis si Maria sa tut ng Espiritu Santo. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, huwag kang judgmental. Diba? Minsan gano'n, no? Agad-agad tayong nanguhusga, agad-agad tayong gumagawa ng kwento nang hindi mo na natin inaalam. Yan. Okay, so focus tayo dito kay Maria, na kung saan ay si Maria, sinasabi doon sa ating ebanghelyo, may plano na. Nakatakda ng ikasal kay Jose. Biglang sumulpot ngayon yung anghel
at sinabi ng anghel kung ano ang plano ng Diyos. Kaya nga po, pag titinan natin mabuti, maging si San Jose, meron din naman siyang plano. Pero tandaan natin, iba ang plano ng Diyos. Kung maganda ang plano mo sa buhay, mas maganda ang plano ng Diyos. Kailangan lang din natin matutunan ang mga karanasan ni Maria at ni Jose na natutong sumunod at magtiwala sa napakaganda at napakalaking plano ng Diyos. Yung sa kanila, sa plano ni Maria, para lang sa sarili niya noong una. Kasi gusto lang niya simpleng buhay, gusto lang niya ng simpleng maging may bahay ni Jose. Pero ang ginawa ng Diyos, hindi lang siya basta ina ng pamilya nila, kundi maging isang ina ng lahat. Kaya maganda sa panahon ito siguro, tumigil muna sandali. Kaya nga yung Christmas break, kaya tayo mayroong Christmas break para huminto tayo sandali. At sa ating paghinto, mapakinggan natin kung ano ang plano ng Diyos. Kadalasan kasi ang mga plano natin, di ba, nakasentro lang sa atin. Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung pinapangarap ko? Kaya ngayon, marami sa atin, baka lang, namumuhay pa tayo doon sa mga pagsisisi natin, o kaya naman yung mga kabiguan natin, na mga pangarap na hindi pa rin natutupad hanggang ngayon. O kaya naman, bakit gayon? Parang hindi umaayon ang tadhana sa ating mga kagustuhan. Kasi magandang tanungin din, ito ba ang gusto ko? Ito ba ang gusto ko lang? O ito ang gusto ng Diyos sa akin? Pero hindi natin ginagawa. Hindi natin sinusunod. Kasi hanggat hindi natin natutumbok, hanggat hindi natin natutupad kung ano ang kagustuhan ng Diyos, hindi talaga tayo makakaranas ng fulfillment na hinahanap natin. So ano bang mga pangarap niyo dati? Ano bang pinag-uusapan niyo? Sa mga magjowa dito, ano bang pinag-uusapan ninyo? Yung mga seryosong bagay na dapat, di ba, pinag-uusapan na ninyo na, kailangan makapagtapos muna tayo. Pagkatapos niyan, magtatrabaho muna tayo. Pagkatapos niyan, mag-iipon muna tayo. At saka tayo, bubukon, saka tayo, di ba, ganun ang pinag-uusapan? O hindi niyo pinag-uusapan? Walang plano. Sa mga babae dito, kapag yung lalaki walang plano sa buhay, walayan mo na ng hanggat maaga para makapag-isip-isip na yan. Pero kung sakali mang hindi pa nangyayari, hindi pa natutupad yung ating pinapangarap, yung ating mga plano sa buhay, huminto ka muna at pagnilayan mo ng mabuti. O kaya naman, sabi nga ng anghel kay Maria, huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot. Sabihin nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Isa, maging ako noon, may sarili akong pangarap, may gusto akong mangyari, pero nag-iba ang plano, pero mas naging maganda ang plano ng Diyos. Ngayon hindi mo pa makikita yan, Bakit ganon? Bakit hindi umaayon? Bakit hindi nangyayari? Isang araw makikita mo yung kagandahan, yung kabutihang na idulot kung bakit naiba ang plano mo sa buhay. Kasi ang Diyos talagang gagawa yan din ng paraan para mailagay tayo sa ayos. Ulitin nga po, Dahil dati, ang mga plano ko para sa sarili lang. Pero dahil may plano ang Diyos, hindi lang pala para sa akin. Kasi noon, sabi ko,
At the age of 25, sabi ko, mag-aasawa na ako. At the age of 25. Kasi sabi ko, gusto ko yung pag nagkaanak ako, yung bang halos kaedad ko lang yung anak ko, ganyan, no? Eh, wala nangyari. Yung naging jowa ko, may asawa na ngayon. May pamilya na. No? At yung sabi ko, pag nakagraduate ako, gusto ko mag-abroad. Gusto ko magtrabaho sa New Zealand. Yan. Pero, hindi din nangyari. After 10 years ng pagtatrabaho, hanggang sa, okay, give it a try, pakinggan ko kung ano ang gusto ng Diyos, tapos na yung gusto ko, gusto naman ng Diyos. Pumasok na sa seminaryo, pagdating after 6 years, pari na, tapos na-realize ko, no? Paano kaya kung hindi ako nagpari at hindi ko sinunod ang tawag ng Diyos? Nasaan kaya ako ngayon? Ayun, no? Sa tulong nung ako po ay ma-assign sa Quiapo, no? ng 9 years, doon nakita ko din na dati ang pangarap ko lang makapag-abroad, no? Sa ganito, pero hindi ko naisip na mararating ko ang mga lugar, no, na kung saan ako dinala ng Diyos. Hindi ko nga naisip na makakarating pala ako at makakapagmisa ako sa Las Vegas. Hindi ko naisip na makakapagmisa ako sa UAE. Lahat ng yan dahil sa Panginoon. Kasi inisip ko din, paano kaya kung nagtrabaho ko sa abroad? Sa tingin ko ba, no, magagawa ko bang matulungan ngayon yung mama ko na may sakit? Yung pag nauospital, yung gamot, yung monthly, magagawa ko kayang tulungan siya? Kung sinunod ko kaya yung pangarap ko na makapagtrabaho, magkapamilya ng sarili, magagawa ko kayang tulungang mapag-aral yung mga pamangkin ko? Kasi, di ba, sa inyo, alam niyo naman yung buhay. Kapag may pamilya ka na, nakapokus ka na sa pamilya mo. At mahihirapan kang mag-abot, magbigay ng tulong sa pamilya, o kaya magpaaral ng iba pang mga nangangailang makapag-aral. So, sadyang mas malaki ang plano at mas maganda ang plano ng Diyos. So, umpisa, nakakatakot, no, na magtitiwala ba ako o baka walang mangyari sa buhay ko. Pero ngayon, doon ko mas nakita na napakaganda ng plano ng Diyos. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba pang mga makakasalamuha, para sa ibang tao. At ganyan ang ginawa ng Diyos kay Maria. Yung dating simple lang na gusto niya, pero mas napaka-ingrande ng plano ng Diyos sa Kanya. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may plano ang Diyos sa buhay mo. So, kailangan mo lang talagang mapakinggan, kailangan mo lang talagang makita iyon, at umasa kang hindi ka rin naman pababayaan ng Diyos. Amen?